Paano na yung mga transaction sa Messenger lang? Paano na yung magjowa sa Messenger lang? Kaninang 9 AM, saka ko lang nalaman na nag-shutdown daw kagabi ang Facebook. Daming natakot kasi nga, shutdown daw kagabi ang Facebook account nila. Tapos, isa na rin doon ang Facebook Messenger. Kaya ang dami talagang mga natakot baka hindi na bumalik ang kanilang Messenger account, kanilang Facebook account, yung mga malaki ng kita, kumikita na sa Facebook. Pero, kanina ko lang nalaman kasi hindi ko alam, natulog ako ng maaga eh. So, ang daming mga nagpanik. So, ibig sabihin, ganito kadami yung mga laging puyat. Kawawa naman kayo. So, ito ngayon guys, ang dami mga namumroblema, pero hindi talaga ako namumroblema kasi wala akong alam, natulog ako ng maaga. Bumalik din naman, kinabukasan bumalik din naman, bakit kayo nagpapanik? So, ibig sabihin nun, sinasadya ba yun na Facebook? May tinest lang, hello. Diba? May tinest lang si Meta. Diba? Ay, Meta issue na naman ngayon, grabe sila. Hindi naman talaga ganyan. Syempre, iwawala ba naman? At si Meta, shutdown ba naman yan ni Meta? Daming kumikita dito. At mas higit kumikita si Meta sa atin. Hello? Alisin ba niya yun? Pero guys, magkaibigan kasi or magkapatid, or basta magkapatid kasi yan si IG, Facebook, at ano pa ba? Basta yun lang ang alam ko. Guys, wala talaga akong kalam-alam kagabi na ganun pala ang nangyayari. Wala maaga ako natulog. So, ibig sabihin, sa dami-daming mga namumroblema sa mga Facebook Messenger dahil wala na raw ang kanilang mga transaction, lalong-lalo na yung mga sa Facebook nga lang sila nagkakaroon ng communication, 'di ba? Alam niyo 'yun, may maraming mga abroad, mga mag-asawang nasa abroad, tapos communication nila Facebook lang. So, kawawa nga naman kayo, 'di ba? Pero hello guys, hindi naman mawawala talaga 'yan. May tinest lang, maybe may tinest lang si Meta. Grabe, natawa talaga ako kanina nung mabasa ko na, "Hala, ba ano nangyayari sa Facebook? What nang shutdown ba? Messenger?" So, kanina, gumamit ako ng Facebook Messenger, then chinat ko yung kapatid ko, alas 6 ata yun. Okay naman. Yun nga lang, pagpunta ko sa TikTok at saka sa Facebook page ko, ay, yun ang nabasa ko. Ganun, ba't ang dami namang problema? Uy, laki na kinikita niyo siguro sa Facebook, ano? Ako nga, hindi ako namang problema na yung sweldo ko sa Facebook, hindi ko makuha kasi nagkamali ako sa tax form ko. Until now, hindi ko siya makuha. And dagdag lang ng dagdag yung dollars ko doon. Hindi ba mawawala yun? Tanong ko lang sa inyo, hindi ba mawawala yun? Oo, nandyan lang talaga sa Facebook Meta yung aking sahod. Wag niyo akong ihahak ha. Baka gawaan niyo ng paraan yan. Wag niyo ihahak. Basta, nandyan lang siya. Padagdag, may kita ko. Sa monetization ko. Hindi ko alam kung paano ko gagawa ng paraan yun. Hanggang ngayon, hindi ko nagawa ng paraan. Kaya, naiipon na yung sahod ko, guys. Naiipon lang. I think nasa $200+ na siya ang laman ng Facebook page ko. Pero hindi ako namang problema eh. Oo. Ang importante sa akin, yung mga videos ko na nilalagyan ko ng link, doon na lang kayo bumili. Okay? Doon na lang kayo bumili. Para kumita ako. Diba? Kasi, yung mga nilalagay kong link dito sa video ko, ito po yung Facebook, ito po yung TikTok shop ko, tsaka yung Ecomobi. Ayan, sa Orange app, tsaka Blue app. Alam niyo na yung Lazada, tsaka Shopee. Ayun, kasi, nandyan din ako, guys. Kaya yung mga nare-reco ko sa inyo na mga products ay sulit talaga yun, guys. Sinasabi ko sa inyo, maniwala kayo sa akin. Hindi ko po kayo i-influensyahan ng pangit at hindi maganda at hindi bagay sa inyo. Promise. So, ayan lang. Problema ka pa rin ba sa Meta issue ngayon? Huwag ka mag-alala. Okay na. Diba? Bye!